Marami pa rin ang mga dating nag-Saudi ang bumabalik doon. Kasama pa nila mga bagong OFW na umaasa ng magandang kinabukasan para sa kani-kanilang pamilya. May balitang dinali si Roland Blanco. Una pa rin sa listahan ng mga OFW ang Saudi Arabia bilang pangunahing destinasyon ng mga manggagawang Pinoy sa gitnang silangan. Dumating kamakailan sa Riyadh ang grupong ito na karamihan ay mga IT technician at dati nang nagtrabaho sa Saudi. Kasabay nila ang mga bagitong OFW. Nung una natakot ako, iniisip ko nung dadating ako sa Saudi. Pero nung first day na yung pagdating namin dito, parang okay na. Kaya ko hindi man pala ganun. Parang kaya nga, yung sinasabi sa TIDOS, hindi man pala ganun. Tulad ni Garcia, first time ding nag-abroad ang bagong kasal na si DJ. Kwentado na raw nila mag-asawa kung magkano ang maiipon niya para makumpleto ang ipinapatayong bahay. Nung nag-compute kami, so kaya naman. Kaya kung tustusan yung bahay na niloan ko dito sa for my parents, pati dito sa current namin. Ipinaglaban noon ni Emil Oxiano at dating mga katrabahong Pinoy ang problema nila sa dating employer sa Riyadh. Dahil sa pangit na karanasan sa naunang trabaho, marami silang natutunan kaya mas sigurado na siya sa paghanap ng maayos na trabaho at mabuting employer. Huwag padalos-dalos sa pagkuha ng trabaho kahit sabihin mong first time ka o second time. Kailangan talaga isipin mo muna na maganda yung kahaantongan mo para hindi ka talaga magkamali. Halos 10 taon ang nagdaan bago nakabalik ng Saudi si Jonald Gumba. Dahil sa matinding kompetisyon sa negosyo sa Pilipinas, nalugi ang computer shop niya. Hindi mawawala sa isang bansa yung mayroon talagang pangit na company. Ang mahalaga lang talaga siguro, yung sarili natin. Alam natin kung saan natin ilalagay para hindi tayo mapahamak. Mahirap ang buhay dun sa atin kasi kung tatrabaho ka ng minimum lang, hindi kahit nga siguro sa binata, hindi sapat eh. Kasi sobrang mahal din ng mga bilihin sa atin. Tapos ayun nga, ang dami pang mga problema doon. 5 buwang walang trabaho si Julito Quezul Jr. at ang mga job fair sa Maynila ang kanyang tinambayan. Sana susurtin na kami dito. Kasi marami din kami dito baguhan eh. 29 kami sa isang batch. Sana kami susurtin lahat. Mula 15,000 pesos, halos triple ang sahod na tatanggapin ni Quezul kada buwan sa bago niyang trabaho. Ang tuloy-tuloy na pag-abroad ng mga dati na at nadagdag na mga bago pa ay nagpapatunay lang na wala pa rin silang makitang maayos na trabaho sa Pilipinas na pwedeng magpaunlad ng buhay ng kanilang mga pamilya. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.